kaibigan, simulan natin ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Ivy. Nalubos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Where do I start? Ivy, huwag mo na akong tatawagan. Ben? Bakit? Nagagalit ka ba dahil sa hindi kita mabigyan ng panahon ngayon? Pero alam mo naman, sa trabaho ko, hindi ko hawak ang oras ko. Kapag sinabi ng head nurse na kailangan kong mag-duty ng dagdag na oras, wala naman talaga akong magagawa. Bahagi yun ng tungkulin ko. Tama na. Hindi kailangan magkaroon ng dahilan. Basta ayoko na. Huwag mo na akong tatawagan. Huwag ka na rin pupunta sa bahay. Pero Ben... Bye. Oh, narinig ko yun. Magtrabaho na lang tayo, Larry. Pang-ilan na ba si Ivy? Larry, please. Tigilan mo na yan. Hindi maganda yung ginagawa mo eh. Hindi rin maganda ang ginawa sa akin ni Janela. Si Janela yun. Pare-pareho mga babae. Si Janela, si Rosita, si Kiwi. Si Ivy. Oo, pati si Ivy. Sigurado ko, iisa lang ang likaw ng kanilang bituka. Pare-pareho sila. Halika, Ivy. Share na tayo sa baon kong lunch. Si Mamang nagluto ng adobong manok at baboy. Madaming bawang, kaya malasa. Masarap. Sasamahan na lang kitang kumain. Pero wala akong gana. Huh? Bakit? Pagod ka ba? Kasi 2 days ka ng duty? Ay, hindi lang yon. Halika nga. Maupo na tayo. Pilitin mong kumain. Sige na. Masarap ang luto ni Mama. Lucy, nakipag-break si Ben. Ha? Hindi ko alam ang dahilan. Ayaw niyang sabihin. Oh, no. Bakit naman? Anong kasalanan mo? Bakit biglang-bigla naman yata? Hindi ko alam. Hindi ko rin maintindihan. Gusto mo bang kausapin ko siya? Tatanungin ko. Total, kilala naman niya ako. Alam niya magkaibigan tayo. Ay, hindi ko talaga alam. Huwag na lang. Maliwanag ang sinabi niya. Huwag na akong tatawag sa kanya. At huwag na akong pupunta sa bahay nila. Pero bakit? Hirap namang intindihin ng boyfriend mo. Dati ang sweet-sweet sa'yo, ang bait-bait. Tapos ngayon, bigla na lang makikipag-break. At hindi pa personal ha, kundi sa telepono lang. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Not the love she brings to me. Oh, Ben, alam kong gising ka na, kaya nagtimpla na ako ng kape mo. Salamat, Ma. Pero hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi na ako bata. Hanggat dito ka nakatira, palagi kang magiging baby ko. Ma. Oh, sige na. Mag-almusal ka na at didiligan ko yung mga tanim ko. Okay. Salamat, Ma. Teka nga pala. Bakit hindi na nagpupunta rito si Ivy? Parang ilang linggo ko na siyang hindi nakikita. Wala na kami, Ma. Kailan pa? Wala ka sinasabi sa akin. Mabait na bata si Ivy, magalang, maalalahanin. Bakit kayo nag-break? Siguro, may nahanap ka na namang iba, ano? Wala po. Ayoko na. Ganun lang. Ben, tigilan mo ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Mula nung nag-break kayo ni Janela, hindi ka na napirmi sa isang girlfriend. Nakakailang babae ka na ba? Panglima na yata yung si Ivy. Ano bang ginagawa mo? Naman eh. Parang ibig mo sabihin, nasa akin ang diferensya. Anak, hindi naman sa ganun. Nagtataka lang ako. Parang wala kang makasundo. Hindi lang ako masaya. Hindi ako matahimik. Naku, anak. Baka naman ang kailangan mo eh.
mag-isip-isip muna. Huwag ka munang makipagrelasyon. Baka hanggang ngayon, si Janela pa talaga ang mahal mo. Ma, please. Ayoko na siya mapag-usapan. Hindi ko na siya mahal. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, hindi na ako magmamahal pa ng tulad ng inukol ko sa kanya. Doc Froy, dumating na po ang papalit sa duty ko. Uwi na po ako. Okay, Ivy. Salamat, nag-stay ka pa ng ilang minuto, ha? Wala kasing mag-a-assist sa'yo. Nakakahiya namang basta umalis. Salamat. Sige po. Sandali. Bakit, Doc? Parang hindi ko na nakikita yung sumusundo sa'yo. Parang ilang araw ka nang umuuwing mag-isa. Wala na po kami, Doc Froy. Oh, ganun ba? Mabuti naman. Ha? Bakit naman, Doc? Pwede na akong manligaw sa'yo. Ikaw talaga, Doc. Puro ka biro. Kung hindi biro, magagalit ka pa? Doc? Biro pa rin po ba yung tanong mo? Hindi, Ivy. Seryoso ako. Kung talagang wala na kayo ng boyfriend mo, pwede na ba akong umakyat ng ligaw sa'yo? Ayun naman pala eh. Doktor pala magiging kapalit ni Ben sa puso mo. Ay, nako, ito naman. Parang ganun lang kadali magpalit ng boyfriend. Why not? May itsura si Doc Froy at doktor. Nurse ka, doktor siya. Match na match. Hindi pa ako ready sa isang bagong relasyon. Pero okay naman ligaw si Doc. Matagal na natin kilala si Doc Froy. Okay lang na manligaw siya, pero ayoko muna makipagrelasyon. Masyadong masakit sa akin yung ginawa ni Ben. Ivy. Ay, ang higit na masakit, Lucy. Namimiss ko siya. Mahal ko pa rin siya. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Kailangan pilitin ko mag-concentrate sa trabaho. Ayoko nang maalala si Ivy. Please, ayoko nang maalala ang tungkol sa kanya. Ikaw lang ang mamahalin ko. Pangako yan. Sigurado ka? Sigurado ako, Ben. Ikaw ang first at last love ko. Ikaw ang una kong boyfriend at ikaw din ang magiging huli. Huwag kang magsalita ng tapos. Paano kung may mangyari? Ano naman ang posibleng mangyari? Mahal mo ko. Mahal na mahal kita. Wala nang makakapaghiwalay pa sa atin, mahal ko. Yan ang akala mo. Bakit mo ko tinititigan ng ganyan, Ben? Hindi mo alam kung ano talaga nasa isip at puso ko, Ivy. Ben! Uy, bakit? Bakit mo ko tinititigan? Hindi. Hindi ko ito dapat maramdaman. Pare-pareho mga babae. Lolokohin lang nila ako. Lolokohin nila ako tulad ng ginawa ni Janela. Ben, ilang araw ko nang sub-sub sa trabaho. Baka naman kumapano ko na yan. Kailangan ko matapos ang project plan. Oh, baka naman kailangan mo makalimot. Huwag mo akong umpisahan, Larry. Wala akong makitang mali kay Ivy. Nagtataka ako bakit mo siya brinig?
Tapos na kami. Hindi na natin siya dapat pag-usapan. Pero tingin ko, iniinda mong breakup nyo eh. Oh. Ilang araw ka ng tahimik, sub-sub sa trabaho. Hindi ka na nakikipagkwentuhan sa amin. Hindi ka naman dating ganyan. Noong kayo pa ni Ivy, masayahin ka, makwento. Sa madaling salita, inspirado. Larry, pwede. Iwan mo muna ako. Kailangan mo tapusin ang project plan na ito. Ikaw ang bahala, pero ang sinasabi ko... Larry, magkaibigan tayo. Huwag mo sagarin ang pasensya ko. Ayoko nang pag-usapan natin si Ivy. Kaya huwag mo na siyang banggitin. Kalilimutan ko siya tulad ng paglimot ko sa iba pang babae. Hindi na ako muling magtitiwala kahit kanino. Dahil alam kong walang mapagkakatiwalaan sa kanila. Lahat sila mapaglaro sa pag-ibig. Makapaghihintay naman ako, Ivy. Salamat, Doc Froy. Pero baka forever kang maghintay. Para namang sinabi mo na wala akong pag-asa. Sorry talaga, Doc Froy. Siguro masyado lang ako nasaktan sa nangyari sa amin ni Ben. Bigyan mo ko ng chance, Ivy. Sa'yo ko lang talaga naramdaman ng ganito. Kung hindi rin lang ikaw, siguro, hindi na ako magpamahal pa. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ay, Ben! Naku, mabutit na dito ka na sa bahay. Kanina pa ako nakauwi. Saan ba kayo galing? Namalengke lang ako. Wala na kasing sariwang gulay eh. Gusto ko mag-isa ng pechay. O, eto nga oh. Oy, alam mo ba yung nabalitaan ko? Na? Baka raw magdeklara ng lockdown ng pamahalaan. Lockdown? Oo. Ano yun? Ayun, napanood natin sa TV at narinig sa radyo. Yung balita tungkol sa kumakalat na virus sa Wuhan, China. Mukhang nakarating na rito. May binalitang pasyente na ipinasok sa isang government hospital dito. Nagpositibo doon sa virus. Siguro naman hindi na makakahawa yun. Nasa ospital na. Oo nga. Sana nga. Pero narinig ko doon sa mga tindera, baka raw mag-lockdown. Ano kaya mangyayari sa lockdown? Ano ba talaga ang lockdown? Mukhang matutuloy ang lockdown, Lucy, Ivy. Kumakalat na ang virus. Iba't ibang ospital may kaso na ng COVID virus. Siguro naman hindi tayo matutulad sa China na napakaraming kaso. Mabuti na rin sumunod na agad tayo sa health protocols na ipinatutupad ng Department of Health. Bilang mga hospital workers, tayo ngayon ang malalagay sa health risk. Pinag-iingat ang lahat, Ben. Compulsory niya ang mask. Lahat ng lalabas ng bahay dapat nakamask. Oh, Larry. Bumili lang ako ng isang box na mask. Ati kami ni Mama. Sabi ko nga sa kanya, huwag na muna lalabas. Kung kayang umorder online, sa online ko na muna bibili ng mga kailangan sa bahay. Padi-deliver ko na lang. Si Mama na ang tatanggap. Sana naman hindi ito magtagal. Nakakapanibago eh. At nakakatakot. Oo nga. Sana hindi tumagal ang ganitong sitwasyon.
Gising na. Baka mahuli ka sa trabaho. Ma, masama pakiramdam ko. Paano masama pakiramdam mo, Ben? Ha? Parang nilalagnat ako eh. Ano? Masakit ang lalamunan ko. Ha? Nangihina ako eh. Naku, paano kaya ito? Itawag mo sa office, ma. Nangihina talaga ako. Itawag mo kay Larry. Oo, sige. Oo, sandali. Teka muna, iinumin mo na kita ng paracetamol para bumaba yung lagnat mo. Naku, mainit ka nga talaga. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Tita Mona, ilang araw pa bago malaman ang resulta ng swab test na ginawa kay Ben. Pero ang payo ng boss namin, ipasok na siya sa ospital bago pa lumubha ang kalagayan niya. Larry, iho, natatakot ako kasi ang balita ko, kapag ipinasok siya sa ospital, bawal doon ang bantay. Hindi ko maaalagaan ang anak ko. Tita, yun ang pinakamabuti para sa'yo at para sa kanya. Kapag nahawa kayo, mas lalong delikado sa edad nyo. Ay, sa isa kong anak si Ben. Laksan nyo lang ang loob nyo. Ako pong magko-coordinate ng ambulansya. Kailangan po kasing naka-PPE ang sumundo sa kanya. Sana po, nakamask kayo habang inaalagaan niyo si Ben. Oo. Sinunod ko naman yung lahat ng bilin mo. Kinuna din ako ng swab test ng mga pumunta rito. Basta't lakasan nyo lang ang loob nyo. Tutulungan ko kayong madala sa ospital si Ben. Nurse Ivy, Yes, Doc. parang namumukaan ko yung bagong dating na pasyente. Okay, tingnan mo nga. Oo, Doc Froy. Tutulungan ko lang pong kabitan ng oxygen ng isa pang COVID patient. Magpalit ka ng gloves pagkatapos, ha? Yes, Doc Froy. Salamat po sa paalala. Lagi rin po akong may alcohol sa bulsa. Ivy, yung bagong pasok na pasyente, inuubot medyo nahihirapan ng huminga. Meron pa bang oxygen tank na available? Meron pa, pero panay pa rin ang dating ng mga pasyente. Lahat hinihinalang may COVID. Maghapon na tayong nakasuot ng PPE. Mainit. Pawis na pawis ako sa loob ng suit na to. Kailangan nating tiisin. Mas delikado kung ma-expose tayo sa virus. Pupuntahan ko na yung bagong dating na pasyente. Nasaan ako? Nurse, please. Nahihirapan ako huminga. Masakit ang dibdib ko. Si Ben. Si Ben ang bagong pasok na pasyente rito sa emergency room ng ospital. Nurse, please. Hindi niya ako nakikilala dahil nakasuot ako ng full PPE. Sandali, kakabitan kita ng oxygen. Huwag kang matakot. Narito ka na sa ospital. Doc Froy, kumusta si Ben? Ipinalipat ko siya sa ICU. Lumulubha ang kalagayan niya. Hindi. Ivy, may ilan nang namatay. Hindi kinaya ng katawan nilang bagsik ng virus na ito. Hindi rin handa ang mundo sa virus. Sa pagkakataong ito, experimental ang gamutan. Pinipilit alamin ng mga siyentipiko kung ano ang pinakamagandang gamot panlaban sa virus na ito. Oo, naiintindihan ko, Doc Froy. Sana lang,
Sana lang makaligtas si Ben. Let's hope for the best. Patuloy din tayo mag-ingat. Balita ko, may ilan nang nakawa sa mga kasama nating health workers. Ivy? Ivy, may tawag ka sa telepono. Importante. Sino, Lucy? Mona. Mona raw ang pangalan niya. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ivy, salamat. Diyan pala sa ospital na pinapasukan mo dinala si Ben. Opo, Tita Mona. Paano niyo pong nalaman naka-duty ako? Ay, hindi ko alam, Iha. Pero nakiusap ako doon sumagot na tawag ko na kung nandyan ka. Baka pwedeng ikaw mismo ang makausap ko. Kamusta na po kayo? Ay, eto. Nag-iisa sa bahay. Nag-aalala kay Ben. Na-test na po ba kayo? Oo. Okay naman kayo? Oo, Iha. Negative ako. Hindi ako nahawa sa anak ko. Ay, malalat langit. Pero si Ben, nag-aalala ako sa kanya. Kumusta na siya? Okay naman po siya. Lumalaban. Pero hindi pa namin nakakausap. Hindi niya alam na nariyan siya sa ospital na pinapasukan mo. Parang wala po siyang idea, Tita. Oh, anak ko. Anak ko. Tita, lakasan niyo po yung loob niyo. Ivy, makikiusap ako, Iha. Kunin mo yung cellphone number ko. Pakiusap, ha? Balitaan mo ako sa nangyayari sa kanya. At kung kailan ko siya pwedeng tawagan, sabik na ako makausap ang anak ko. Araw-araw nag-aalala ako sa kanya. Wala na akong ginawa kundi makiusap sa langit. Na wag muna niyang kunin sa akin ang anak ko si Ben. Lalo siyang humihina at nahihirapang huminga. Kailangan natin siyang malagyan ng tubo. Doc Froy. Ivy, kung hindi ko ito gagawin, malaki ang posibilidad na bumigay ang katawan niya, ang lungs niya. Naiintindihan ko. Alam kong nararamdaman ko. Nakikita kong pag-aalala mo sa kanya. Ivy, kahit may damdamin ako para sa iyo, tungkulin mo na bago ang sarili ko. Tungkulin kong magligtas ng buhay. At yan ang ginagawa ko para kay Ben. Alam ko, Doc Froy. At ipapasalamat ako sa iyo. Sana hindi mawalang saysay ang mga pagsisikap natin. Kumusta raw po si Ben? Ayun, hindi pa rin nakakausap, Larry. Nasa ICU pa rin daw. Sino pong nakakausap nyo? Ang nagbabalita sa inyo? Si Ivy. Isa siya sa nurse na tumitingin kay Ben. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Ay, oo, Larry. Malaking pasasalamat ko na nakakausap ko si Ivy. Pero ayaw niya magpadala ng picture ni Ben sa cellphone ko. Hindi raw niya maasikaso dahil marami silang pasyenteng inaalagaan. Oo nga po, tita. Unawain nyo na lang si Ivy. Kami nga rin po, work from home na eh. Mula na magkaroon ng lockdown. Nakakalabas lang tayo para bumili ng pagkain at ilang pangangailangan. Oh, hanggang kailan kaya ang ganitong sitwasyon? Walang makakapagsabi, tita Mona. Buong mundo'y nasa pareho nating sitwasyon. Mag-ingat na lang tayo. At sana, gumaling at makauwi na si Ben. Panay ang pakiusap ni Tita Mona.
Magpadala raw ako ng picture ni Ben para makita niya ang kalagayan niya. Nagpadala ka ng picture sa phone niya? Hindi. Hindi ko kaya, Lucy. Nakatubo si Ben. Maraming nakakabit na iba pang bagay sa katawan niya. Halatang nasa critical siyang kalagayan. At ayokong lalong mag-alala si Tita Mona. Pero dapat niyang malaman na anumang oras Hindi. Huwag mong sabihin yan, Lucy. Huwag mong ituloy, please. Ivy, hospital workers tayo, mga nurse. Kailangang handa tayo sa anumang pwedeng mangyari. Oo, alam ko. Alam ko. Pero si Ben, hindi ordinaryong pasyente. Ivy. Si Ben ang unang lalaking minahal ko. At ang tangi kong mamahalin. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Hello, Ivy. Hindi ba talaga ako pwedeng bumisita sa anak ko? Pasensya na po, Tita Mona. Pwede po kayong magpa-deliver ng kailangan niya, gamot, o kaya pagkain, kung pwede na po siyang kumain. Pero bawal na bawal po talagang bantay, o kaya bisita sa mga pasyenteng COVID case. Miss na miss ko na ang anak ko. Naiintindihan ko po kayo, Tita Mona. 2 linggo ko na siyang hindi nakikita. 2 linggo na siyang nasa ospital. Kailan ba uuwi si Ben? Tita, hindi kita masasagot. Ang sigurado ko po, inaalagaan siya rito sa ospital. Covered naman siya ng health card niya sa trabaho. Pero mukhang lagpas na po sa coverage ang bill niya. Okay, paano ngayon? Ang billing section na po ang makikipag-usap sa inyo kung lalabas na siya. Hindi po ako pwedeng mamagitan. Ay, oo, naiintindihan ko. Dagdagan niyo po ang dasal niyo, Tita. May awa ang langit. Oo, yun naman ang lagi kong dinadasal. Araw at gabi, yan ang ginagawa ko para sa aking anak. Halos hindi na nga ako natutulog. Huwag niyo pong pabayaan ang sarili niyo, Tita. Baka kayo naman po ang magkasakit. Ang hirap na ng kalagayan ko, iha. Para akong mababaliw. Nag-iisa ako rito sa bahay. Hindi naman ako makapunta sa iba naming kamag-anak dahil nga lockdown. Bawal bumiyahe. Bawal rin mga kapitbahay. Baka makahawa ako o ako ang mahawa ng virus. Ay, napakahirap talaga. Naku, lakasan niyo po ang loob niyo. Matatapos din po ito. Lahat tayo dumaraan po sa matinding pagsubok na ito. Oo nga. Salamat ha. Salamat na lang at nakakausap kita, Ivy. Huwag mong pababayaan si Ben, ha? Kahit nakipag-break siya sa iyo, huwag mo siyang pababayaan, iha. Paano kita pababayaan, Ben? Sa kabila ng ginawa mo sa akin, mahal na mahal pa rin kita. Tulad ng mama mo, araw-gabi, ipinagdarasal kong makaligtas ka. Na mabuhay ka pa. Lumaban ka, Ben. Kahit ayaw mo na sa akin, kahit ipagtabuyan mo ako na parang isang basura na lang. Mahal kita. Mahal pa rin kita. Lumalaban siya, Ivy. Narinig niya mga payo ko sa kanya. Kinakausap mo siya, Doc Froy? Oo. Kahit tuwing papasok tayo sa kwarto niya,
na naka-full PPE suit tayo, pwede naman niyang marinig ang boses natin. Oo nga, tama ka. Ikaw rin. Kausapin mo siya. Baka kung marinig niya ang boses mo, higit siyang lumakas. Doc Froy, siya ang nakipag-break sa akin. Baka kung marinig niya ang boses ko, lalo siyang manghina. May sasabihin ako sa iyo, Ivy. Inilihim ko ito. Pero, dapat siguro malaman mo na ito ngayon. Doc Froy, ano po yun? Bago nilagyan ng tubo si Ben, bago natin siya nilagay sa ICU, nagdeliryo siya. Opo. Hindi ako ang naka-duty nurse noon at nabanggit lang po sa akin. Sinabi din ba ng nurse sa'yo na may iisang pangalan siyang tinatawag noon? Doc Froy, wala naman po siyang nabanggit sa akin. Bahagya akong naririnig. May sinasabi siyang pangalan. Hindi ako maaaring magkamali. Nilalagnat naman siya. Tinatawag niyang pangalan ni Ivy. Si Ivy ang hinahanap na. May damdamin pa siya kay Ivy. Pero, bakit niya ito binrake? Pangalan mong tinatawag na Ivy. Pangalan mo. Doc Froy, hindi ko alam kung anong dapat kong isipin o maramdaman. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Totoo ba, Ben? Ako raw ang tinatawag mo habang nagdedeliryo ka? Pero bakit? Bakit ka nakipag-break? Bakit mo ko piniling saktan? Nagustuhan mo, ma'am, binigay kong bulaklak? Kahit ano, basta galing sa'yo, gusto ko. Natutuwa ako. Kahit ano? Oo, Ben, kahit ano. Kahit mumurahing minatamis? Banana Q, barbecue, kahit mani popcorn. Sabi na kahit ano, basta ikaw ang nagbigay. Magiging masaya ako. Ivy, dahil dyan, lalo kitang minahal. At hindi ako magsasawang sabihin sa'yo na mahal kita. Mahal kita! Mahal kita! Mahal kita. Hanggang ngayon, mahal kita, Ben. Hindi ko lang alam kung ano yung naging kasalanan ko. Pero isang bagay lang ang alam ko. Kung pwede kong ibigay ang buhay ko, makaligtas ka lang. Gagawin ko, Ben. Ganyan kita kamahal. Doc Froy, good news. Sabi ng kasama mong doktor, pwede nang tanggalin ng tubo. Based sa result ng mga test, kaya na ni Ben na huminga on his own. Pinapaboran siya ng langit. Halika, Nurse Lucy. Samahan mo ako. Opo, Doc. Titingnan ko si Ben.
Sabi ni Doc Froy, gumaganda ng kalagayan ni Ben. Pwede mo na siyang kunan ng larawan at ipadala kay Aling Mona. I mean, sa phone niya. Lucy, pinakinggan ng Diyos ang mga dasal natin. Oo, friend. Pinagbigyan ka ng langit. Sana tuloy-tuloy na to. Sana gumaling na talaga si Ben. Oo naman. Kasama mo ako sa pagdarasal na sana tuluyan na siyang gumaling. Si Tita Monang tumatawag. Hello, Tita Mona, ano pong balita? Hello, Larry. Nakita ko na si Ben. Oh? Nagpadala na ng picture si Ivy. Ang sabi niya, ilalabas na si Ben sa ICU at ililipat na sa regular na kwarto. Pero COVID ward pa rin. Mabuti naman po. Oo. Pero sa araw na ito, nabawasan ang pag-alala ko. Sana nga ho'y tuluyan ang gumaling si Ben. Oo, yan din ang dasal ko. Na sana nga makauwi ng aking anak. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Nagkamalay na siya. Pwede mo na siya makausap. Pinayagan na siyang kumain ng kasamang doktor ni Doc Froy. Ayokong makita niya ako. Naka-PPE suit ka naman. Hindi ka niya mamumukhaan. At bukod sa suit, naka-mask ka pa sa loob. Matalang nakikita sa atin. Lucy, kinakabahan ako. Huwag ka na ngang mag-inarte. Alam ko gusto mo siyang makita at makausap. Kaya sige na, puntahan mo na siya. Sir Ben, nakiusap sa akin ng mama mo dahil noong dalhin ka rito, wala kang nadalang cellphone. Ipinahatid niya itong cellphone mo at gusto kanyang maka-video call. Miss Nurse, parang nabubusesan kita. Baka nagkakamali ka lang. Sige na, Sir Ben, iwan ko na tong phone at kung may kailangan ka pa, pindutin mo itong buton sa taas ng kama mo at may nurse na pupunta rito. Pero, sandali. Miss Nurse, may kaboses ka talaga. Hindi na siya lumingon. Nasa ospital kaya ako. Hindi naman siguro itong ospital na pinapasukan ni Ivy. Anak, masayang-masaya ako. Naka-video call na kita, nakakausap na kita. Ngayon ka pa iiyak, ma? Nalagpasan ko na ang pinakadelikadong panahon ng pagkakasal. Ay, salamat sa Diyos. Ang laking pasalamat ko kay Ivy dahil siya ang nagbabalita sa akin ang nangyayari sa'yo. Si Ivy? Oo, anak. Hindi mo pa alam. Nariyan ka sa ospital na pinapasukan ni Ivy. Hindi ko alam, ma. Ilang araw akong walang malay. At, Hindi nabanggit sa akin ni Ivy yan. Pero, I'm getting better now. Hindi na ako naka-oxygen, ma. Gusto ko na makalabas dito. Gusto ko na makauwi. At gusto na rin kitang makita, anak. Dahil miss na kita.
bukas daw, pwede na akong umuwi, Lucy. Oo, Ben. Pinayagan ka na ng mga doktor na tumitingin sa'yo. Fully recovered ka na. Pwede ka na magpalakas sa bahay. Hindi ka na makakahawa. Lucy, hindi ko na nakikita si Ivy. Gusto ko sana siyang makausap bago ako umuwi. Hindi pwede, Ben. Ha? Hindi pwede. Bakit? Galit ba siya sa akin? Iniiwasan na niya ako? Sabihin ko man sa'yo, hindi mo pa rin siya pwedeng lapitan o kausapin. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Anong ibig mo sabihin, Lucy? Bakit hindi ko siya pwedeng lapitan o kausapin man lang? Ben, COVID positive siya. Ha? Nahawa sa ibang pasyente. Oh, Naka-quarantine siya at inoobserbahan. gusto ko pa rin siyang makausap. Kahit sa telepono, sa video chat. Sasabihin ko sa kanya. Pero hindi ko alam kung papayag siya. Galit ba siya sa akin? Yan ang hindi ko masasagot. Lucy, ang sabi ni Mama, siyang nagre-report ng lahat ng nangyayari sa akin. Ibig sabihin, kasama siya sa nagbantay sa akin. Ben, Inalagaan niya ako. ginawa lang ni Ivy ang tungkulin niya. Isinugal niya ang buhay niya. Ang kaligtasan niya para alagaan ako. Bahagi yan ang tungkulin namin. Ito ang pinakadelikadong panahon para sa amin ng mga hospital workers. Sa kabila ng ginawa ko sa kanya. Ben, Lucy, nakikiusap ako. Bago ko lumabas dito sa ospital, tulungan mo kung makausap siya. Kahit sa pamamagitan ng telepono. titingnan ko magagawa ko. Pero hindi ako mangangako. Lalabas ka na, Ben. Congratulations. Nagtagumpay ka laban sa COVID. Salamat, Larry. Pero hindi pa rin tayo pwede magkita eh. Mahigpit pa rin ang quarantine restrictions. Oo nga eh. Tsaka salamat din, Larry. Sabi ni Mama, isa ka sa laging namumumusta sa kalagayan ko. Nag-aalala ako sa'yo ng gusto. Lagi mong kinakausap si Mama. Malaking tulong yun dahil nag-iisa siya sa bahay. Oo, Ben. Kailangan natin magdamayan sa ganitong panahon. Oo. Salamat ulit, Larry. Sayang at Sayang at ano? hindi ko man lang mapasasalamatan si Ivy. Ayaw niya makipag-usap. Ben, ayoko sanang makialam, ano? Pero sa panahon ito, ang maipapayo ko sa'yo, magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka na. Hindi natin alam ang maaaring mangyari bukas. Ngayon, buhay ka. Hindi natin alam kung bukas may hininga ka pa. Kaya huwag mo sayangin ang pagkakataong masabi mo kay Ivy ang katotohanan na alam kong mahal mo talaga siya. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Asymptomatic ka, Ivy. Kailangan tapusin mo ang 14 days quarantine. Naiintindihan ko, Doc Froy. Pababa na ang hawahan ng infection. Medyo makakapag-relax tayo ng kaunti. Hindi katulad ng mga nakaraang araw. Halos wala tayong tulog sa pag-aasikaso ng mga COVID patients. Sunod-sunod. At marami ring namatay, Doc Froy. Na hindi na muling nakita ng kanilang mga kamag-anak. Doc, paano kung... Ivy, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano.
Okay ka. Malakas ang resistensya mo. After 14 days, makababalik ka na sa duty. Hindi ka pa mamamatay. Nakakatakot po kasi. Nakita ko kung paano ang ibang pinasok dito sa ospital na mild lang ang symptoms. Pero lumubha. Lakasan mo ang loob mo. Malalagpasan mo ito, Ivy. Magiging negative na ang susunod mong swab test result. Salamat sa Diyos, nakauwi ka na, anak. Oo, Ma. Salamat, nakauwi na ako. Ang hirap ng pinagdaanan ko. Hindi ko yun makakalimutan. Oo, anak. Oo, hindi natin yun makakalimutan. Munti ka nang mawala sa akin. Mama. Ay, oo nga pala si Ivy. Nakausap na ba kayo? Kahit pagod na pagod siya, kinakausap niya ako. Lagi niya akong tinatawagan para balitaan tungkol sa iyo. Ma. Napakabuti niyang tao. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nakipag-break sa kanya. Huwag mong sayangin ang babaeng katulad niya. Anak, ramdam kong mahal na mahal ka pa rin ni Ivy. Makipagbalikan ka sa kanya. Kung ayaw mong sabihin sa akin ang dahilan ng ginawa mo sa kanya, o irerespetuhin ko yon. Pero ang pakiusap ko lang, no? Ako nakikiusap sa'yo. Bigyan mo pa ng isang pagkakataon ang relasyon ninyo. Iba si Ivy. Hindi siya katulad ni Janela. Ni hindi mo pinagbigyan ng hiling ni Ben. Kahit daw sa video chat, mag-usap kayo. Okay na sa akin na nakaligtas siya. Okay na sa akin na dinugtungan ng langit ang buhay niya. Lucy, nang makita kong nakakahinga na siya sa sarili niya at nagbalik na yung lakas niya, masaya na ako. Yun lang naman ang dasal ko. Ang mabuhay pa siya. Well, hindi na kita pipilitin. Siguro nga masyadong masakit ang ginawa niya sa'yo. Ako man siguro nasa kalagayan mo, sasama din ang hustong loob ko. Pero Ivy, ito lang masasabi ko. Nasa pandemic tayo. Hindi natin sigurado ang bukas. Ngayon, malakas tayo. Pero hindi natin alam kung bukas, infected naman tayo. Buhay tayo ngayon. Bukas, hindi na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sasayangin mo bang panahon kung pwede namang muling mabuo ang relasyon niyo ni Ben? Paiiralin mo bang pride mo kung pwede naman kayong mag-usap at nang muling sumaya ang puso mo? Hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Larry. Pati na si Mama. Ben, hindi natin alam ang maaaring mangyari bukas. Ngayon, buhay ka. Hindi natin alam kung bukas may hininga ka pa. Huwag mong sayangin ang pagkakataong masabi mo kay Ivy ang katotohanan. Na alam kong mahal mo talaga siya. Anak, ramdam kong mahal ka pa rin ni Ivy. Balikan mo siya. Ako ang nakikiusap. Bigyan mo pa ng isang pagkakataon ang relasyon ninyo. Iba si Ivy. Hindi siya katulad ni Janela. Nang iwan ako ni Janela, nang sumama siya sa ibang lalaki, napakasakit ng naramdaman ko.
Sumumpa ako na lahat ng babaeng makakarelasyon ko, paglalaroan ko lamang. Wala akong seseryosohin. Pero iba si Ivy. Nang magpag-break ako sa kanya, higit akong nasaktan. Hindi ko maamin sa sarili ko. Pero, mahal ko talaga siya. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Ivy, may bisita ka. Kanina pa naghihintay matapos ang oras na trabaho mo. Bisita. Ayun oh. May dalang isang bouquet ng red and white roses. Oy, kinikilig yan. Lucy! Maluwag na ngayon ng health protocols. Basta bakunado at nakamask naman, pwede nang pumasok dito sa ospital. Pero, paano niya nalaman ng oras ng trabaho ko? Bago ang oras ng duty ko ngayon at... Siyempre, sinabi ko. Ako pa ba? Oy, huwag ka na magpakipot. Sige na, mag-usap na kayo. Salamat. Pumayag kang dito tayo mag-usap sa tabing dagat. Kailangan umiwas tayo sa indoor places. Mas mabuti yung open air, fresh air, walang masyadong tao at... Ivy, patawarin mo ako. Patawarin saan? Sa ginawa ko sa'yo. Alam ko nasaktan ka. Masakit naman talaga ang ginawa mo. Nakipag-break ka ng walang dahilan. Pero higit akong nasaktan. Paano? Dahil ginawa ko yun para pasakitan ka. Para gumanti sa nangyari sa akin. Hindi ko maintindihan, Ben. Minsan ako nabigo, Ivy. Minsan akong pinagtaksila ng babaeng dati kong minahal. At dahil doon, sumumpa akong lahat ng makakarelasyon ko, pasasakitan ko, para makaganti ako. Ben. Pero nang wala ka na, higit akong nasaktan. Hindi ko na alam kung paano ako mabubuhay ng normal. Bawat araw na dumadaan, kumikirot ang puso ko sa pangungulila sa'yo. At ganun din ako. Nang magkasakit ako, paulit-ulit kong dasal sa isip ko. Diyos ko, mabuhay lang ako. Makaligtas lang ako sa COVID na ito. Sasabihin ko kay Ivy ang totoo. Magpapakatotoo na ako. Kung ganoon, totoo ang sinasabi ni Doc Froy. Sinabing ano? Nang magdeliryo ka, paulit-ulit mo raw tinatawag ang pangalan ko. Siguro nga. Dahil sising-sisi ako sa ginawa ko. Ivy, mahal na mahal kita. Yan ang totoo. Patawarin mo ko. Ben, tama na. Naniniwala na ako. Naniniwala na ako. Pangako. Hindi na kita paiiyakin. Hindi na kita muling sasaktan. Ben, pinapatawad na kita. Pahahalagaan ko na ang bawat sandali. Kalilimutan ko ang nakaraan. Dahil ikaw na ang aking ngayon. Para sa'yo na ang aking bukas. Dahil ikaw lamang, Ivy. Ikaw lamang sa buhay ko.
kaibigan, inyong napakinggan ang kabuuan ng padalang karanasan ni Ivy dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benamin, Bobby Cruz, at Maria Morena. Sound effects: Jerry Mutia. Musical scoring: Buboy Salonga. Technical supervision: Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayan ito ay mula sa panulat ni Didit Barasigan, sa direksyon ni Susan Robles. Mga kaibigan, ito naman ang inyong lingkod, si Henry Uri, na muling nag-aanyaya sa inyong lahat na pakinggan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story.